This is my before. And this is my after. Wow! Hey guys, it's Megan Marga and welcome to my channel. And yes, meron tayong bagong video. This video guys is a different one. Hindi siya makeup review, hindi siya vlog, but we will be talking about how to lose weight. But before that guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome to our little channel. Please click that subscribe button and that tiny bell notification para ma-notify ka kapag may bago akong videos. And kung dati na kitang taga-suporta, thank you guys for still supporting and always supporting me. And welcome again to our channel. Okay, so guys, nakita niyo yung picture ko ng before and after. Yung nakita niyo yung picture na before guys, yun yung picture namin ni Daddy during prenup. Kung mapapansin nyo doon, medyo compared to now guys, compared to now to my body now, mapapansin nyo doon na malaki talaga ako doon. Hindi naman sobrang laki. Yes, alam ko, hindi ako ganun matabang-mataba. Pero, yun na ata sa talang buhay ko, yung pinaka naging malaki ako. Kaya ako naging ganun guys, kasi yun yung time na kakapanganak ko pa lang. Bago ko makapanganak, I'll insert here the picture. So, yan. Yan yung itsura ko nung dalaga pa ako. Kung napapansin nyo guys, sobrang payat ko talaga. As in, payat ako. And I dance ballet pa ng mga panahon na yan. So talagang hindi ako tabain, hindi ako chubbyhin. And then, I got pregnant. And then, when I gave birth, yung picture na to, yan na yung naging itsura ko. So, compare natin sa dalaga ko tapos sa after I gave birth. Ang tanong, paano ko ulit nabalik yung katawan ko sa dati? Okay guys, nung pagkatapos ko manganak, sabi ko sa sarili ko, gusto ko pumayat ulit. Ayoko nung ganun kasi nung tumaba ko guys, tumaba din talaga yung mukha ko. As in, parang malaki. Sabi ko sa sarili ko, magda-diet ako. So, here's the thing that I will share to you kung paano ko ulit nabalik yung katawan ko sa dati. So, meron akong i-share sa inyo na 3 bagay. Yes, 3 bagay lang yung ginawa ko para bumaba agad yung timbang ko. Disclaimer lang, hindi porket nag-work sa akin, mag-work din sa'yo. So, huwag mo ako sisihin na kapag hindi siya nag-work sa'yo. But this really works for me. Okay, so let's talk about the first thing. Malakas ako kumain ng kanin, guys. Hindi ako kontento sa isang kanin lang. Normally, kapag kakain kami sa labas ni Daddy, lagi akong may extra rice. Kapag kakain kami ng Mang Inasal, 3 to 4 rice yung kanin ko. And then, I decided to stay in a 1 cup of rice. So, yun yung una kong ginawa. Every morning, lunch, and dinner, 1 rice lang ako ng 1 rice. Pag nagugutom ako guys, dinadaan ko na lang siya sa ulam, most especially sa mga gulay, kapag may gulay. Yun yung pinapapak ko. Tapos kapag hindi pa talaga ako solve, iinom na ako ng tubig para mabusog ako. So, yun yung una kong ginawa. Sobrang laking bagay niya kasi alam naman natin guys na ang kanin, malakas talaga yan makataba. Second thing, meron tayong tinatawag na after 6 PM, hindi na daw tayo kakain ng kanin. So, ako kasi, tinry ko siya dati, pero hindi ko siya magawa. Kasi, mabilis ako magutom guys. Sobrang mabilis talaga ako magutom. So, ngayon, ang ginawa ko, instead of every 6 PM, ginawa ko siyang every 7 PM. So, yung pinaka-last na kain ko ng kanin is 7 PM. The rest of the night, 8, 9, 10, 11, 12, pag nagutom ako guys, I always make sure that I have a milk or meron kami dito sa bahay ginagawa na everyday fresh juice. It's a combination of fresh vegetable and fresh fruits. Sorry, nahirapan ako magsalita. Ilalagay ko sa description box yung mga gulay na yon at saka mga prutas kung interesado kayo. Pero yon, it's either gatas or juice, fresh juice, yung iniinom ko after 7 PM. Pag hindi talaga ako guys na kontento, saka ko kukuha ng mga small snacks like biscuit or yung mga Bear Brand na may oatmeal. Anong bang tawag doon? Parang ganon. Yung mga Bear Brand na may oatmeal para magkaroon ng konting solid. Pero hindi na ako mag-rice, guys. Or, kung merong gulay na ulam, yun yung kakainin ko. So, that's the second thing. Last one. I do exercise. Nung nanganak ako, guys, sobrang nanibago talaga ako sa katawan ko. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-exercise. Most especially yung tummy ko. Nagkaroon ako ng tiyan. Lumaki yung tiyan ko. Dati flat tummy ako. Lumaki yung tiyan ko. What I did is I enrolled to Anytime Fitness. Yes, meron pa akong mga kasama sa office. So, after work, nag-gym kami doon. 3 kami doon. At talagang kinareer ko yun, guys. I do sit-ups. I do push-up. Tapos,
exercise din ako for shoulder, sa lahat ng parte ng katawan, sa legs, sa lahat yan. Siguro for almost half year nagawa ko yun. Pero guys, ako kasi, ginawa ko lang yung exercise na yun dahil talagang gustong-gusto kong mag-lose ng weight. Pero hindi talaga ako fan ng ganun. Kaya after 6 months, half year, nag-give up na rin ako. So, thankfully, sa lahat ng ginawa ko, yung 3 steps na yun, 1 rice every meal, no rice after 7 p.m. at saka yung exercise na yun, bumalik na yung katawan ko. Although, hindi na ako naging 43 to 45 kilo, pero na-maintain ko na yung 45 to 48 kilos ko ngayon. So, hindi na ako umaabot ng 50 kilo. And, I'm contented with that, guys. So, kung gusto nyo itry yung mga steps na yun, you might want to try it, pero yun yung mga nag-work sa akin. So, actually, guys, yun lang. Tapos, meron akong mga ilang friends na nagda-diet sila kapag nagugutom sila. They always have fruits in their house or biscuits. So, yun yung mga kinakain nila instead of getting rice. So, actually guys, that's all for this video. Yun lang yung 3 steps ko na ginawa ko. Yun yung ginawa ko and ngayon, minamaintain ko na lang yung katawan ko. Actually guys, that's all for this video. Thank you for watching. Sana guys, nakatulong ako, naka-help ako sa inyo kung paano kayo mag-lose ng weight. And see you again in my next video. Bye!